Okay guys, magandang hapon at mayroon naman tayo dito guys tanggap. Ayan o, nakabalot. So, dalawang inverter ito guys. Yeah. Ayan pa sa ilalim guys, may dalawa pa yan dyan. So, bubuksan natin ito guys. So, medyo matagal na ito guys dito. Kaya lang, hindi rin natin magagawa agad kasi nga pila-pila lang. Ayan o. Yan. Dalawa. Yan. So, pinadala dito ng may-ari sa atin. Yan o. So, gawin natin ngayon para mabawas-bawasan din natin yung tambak. Tagal na talaga ito dito guys. Ngayon lang maaabot. Yan. Dalawa. So, bali 500 watts ito guys. Yan, pareha sila. Yan guys. So, dahil isla ito dito, kaya karamihan ganito ginagamit solar panel. So, lagi itong nasira, laging tinatamaan dyan yung kanyang mga pisa, MOSFET, yan, transformer kasi nga malapit sa dagat. Medyo naabot ng dagat. So, konting asin-asin lang yan. Wala na yan, bibigay na yan. So, babaklasin natin to guys. So, ipopost ko lang muna guys. So, yan na guys. Nakuha na natin doon sa kanyang lalagyan. Ayan o. Yan yung isa. Isa lang muna yung kinuha natin na yan. So, naka-plug in na natin sa battery. So, i-on lang natin guys. So, ayan guys. May power naman siya guys. Oh. Sugod naman sa AC yung kanyang sa DC yung kanyang voltmeter. Sa AC talaga ito, madaling masira ito. So, pinapalitan ito. So, ang sabi ng may-ari, sabi rin minsan ng mga may-ari kahit wag na daw ito palitan. Saka ito kung sakaling masira kasi para daw makatipid. So, may power siya. Bakit hindi siya gumagana? So, ititester natin guys yung kanyang output. Yan guys, naka-rinse tayo sa AC. So, ayan, naka-AC tayo. So, saksak lang natin dito yung ating test probe. So, ayan guys, saksak na. So, mayroon lang siyang 29.28 volts. So, napakababa niyan guys. 29.65. So, yan lang guys yung kanyang output. Napakababa talaga. 29.65.61. Bago-bago. 29 volts AC. Yan yung kanyang output. So yan guys yung aalamin natin kung bakit napakababa ng kanyang output. So dapat nasa 220 to 30. So ganyan dapat siya. So yan guys yung ating aalamin kung bakit napakababa. So pause ko muna ito guys. Guys, naka-plaster na at bubuksan na lang natin ito guys. So, pa-promote naman pala guys, habang binubuksan natin to, pa-promote naman po sa ating channel. Kung bago lang pala kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-like and subscribe naman po. And then paki-like and share yung ating video para lagi kayong updated sa mga susunod na videos na ilalabas natin. So ito guys, binubuksan na natin at aalamin natin kung bakit mababa yung kanyang output. So halos guys pari-parihas yung mga inverter dito at kasi nga lahat dito sa isla ang ginagamit ay puro solar. So kaya yung kailangan natin dito sa isla ay mga inverter talaga. O di kaya generator set, genset yan. So yan guys, nabuksan natin at yan yung kanyang laman. Nako, sa pagkadami-daming nagawa kong ganitong brand ng inverter, ito talaga napaka-local talaga.
napakapangit yung kanyang laman na yan guys. Yung kanyang ayan o, nakikita nyo guys, yung kanyang PCB board, ayan o. Nako, bakit ganyan yung laman? So nagulat ako nang makita ko yung kanyang PCB board, ba't ganyan yung laman. Yan guys, nagulat ako bakit ganyan yung kanyang laman. So babaklasin natin ito guys, kalasin natin yan. So pause ko muna guys para hindi tayo mapahaba sa ating video. So ayan guys, nakalas na natin yung kanyang tornilyo. Ayan yung kanyang laman, oh, kanyang PCB board, oh. Naku po, bakit ganyan na? Yan, oh, yan yung kanyang laman. Nako, bakit ganyan na lang ngayon lumalabas habang tumatakbo yung buwan, taon, araw, linggo, mas lalong nagbabago yung mga gamit na lumalabas ngayon, kaya sirain talaga. Yan, oh. So yan yung i-check natin guys. So yan guys, dahil nga malapit sa dagat, so nag-aasin-asin yung kanyang mga laman. So ito guys yung nakikita kong medyo problema. Ito guys yung kanyang wire. Ayan o. So kinating ko na yan. Pinutol ko na yan guys. At binalatan ko ulit. So ganyan kahaba guys yung pinutol ko. Nagpupulbo. So ayan o. Bali tatlong wire yan guys. Yan. Tatlong wire na yan. Yan. Kinating ko yan. So dito yan siya guys, nakakabit. Saka dito sa indicator. Yan, oh. Yan, tatlong wire guys yung pinutol ko. And then dito guys, nag-resolder din ako dyan sa kanyang itong dalawang SMD capacitor. Saan ba yung marap? Kita ba? Yan guys, yung dalawang SMD capacitor na resolder ko rin yan. Parang nag-asin-asin din at nilinisan ko siya at niresolder ko ulit. Ayan guys, at saka ito SMD capacitor yan guys. So nag-resolder ako dyan, at saka itong isa pa lang sinor diode, ayan. So pinasadahan ko rin yan guys, ayan o. Kasi nag-asin-asin na. So yan lang naman, at ikakabit ko lang ito guys. So pag makabit natin to guys yung tatlo, magti-testing na tayo. Wala tayong ginalaw na iba dyan, wala tayong pinalitan. Yung kanyang MOSFET guys ay chinik yung kanyang MOSFET, so good naman yung kanyang MOSFET. So walang iba, ito lang yung nag-asin-asin at pinutol ko, and then nag-resolder. Yan lang naman. So titesting natin kung good na ba siya. Ihinang ko lang ito guys, hihinang ko lang. So yan guys, ito na guys, at na-resolder na natin, at ay balik na rin natin yung wire na naputol. Nag-asin-asin at tapos pinutol na lang natin. Yan o. So na-clamp ko na rin dito sa battery for testing. Ito lang muna ang battery ang gagamitin natin kasi for testing lang naman. Yan. So ito rin yung sinasabi ko kanina, yung dalawang SMD capacitor. Ayan guys o. Yan, ni-resolder ko yan. Tsaka ito. Yan o, SMD capacitor. At saka ito guys yung sinor diode guys, pinasadahan ko rin kasi kaduda-duda na rin, at nilinisan ko na rin siya ng ginamitan ko siya ng electrical cleanser. So saka muna natin to guys ibabalik dito. Saka muna natin ito tornilyo kasi for testing muna tayo kung good na ba siya, kung lalabas na ba siya sa kanyang output ng 220 to 30 ganyan. Kasi kanina nasa 29 volts lang. So ito nga, kanina yung pula na putol, ayan o. Hindi sa saksakan yan guys hindi sa saksakan pumunta. Dito siya galing. Yan, dyan, sa may switch na yan, sa high. Dyan siya pumunta, ayan o. Yung dalawang pula na yan. Tapos itong isang black, ito. Ayan o. Yan, dito siya kanyang, ito yata, overload. So, pa-power in muna natin guys, power on natin. So ayan, nag-una siya guys.
So nakauna man yan kanina, kaso lang yung kanyang output ay yun nga, napakababa, nasa 29 volts AC lang. So gagamit tayo ulit ng digital tester. So ayan guys, magre-range tayo sa AC, lagyan natin ilaw. So ayan guys, naka AC tayo. So itong test probe natin dalawa, saksak natin dito guys. So titingnan natin kung may AC 220 na ba siya. So ayan guys, yan yung sinasabi ko. So super taas na talaga, 265.5. So good na yan siya guys, working na. So yun lang talagang problema, working na siya guys. Ayan o, yan, napakalakas talaga. So pag gagamitan mo yan siya ng mag-input ka na dito ng maglo-load ka na, so magre-regulate yan sa 220 volts. So good na yan siya guys. Sa isa, lipat natin dito. Ayan, so good, good. Balik natin sa baba. Yan. Yan. So working na siya guys. So ibabalik na lang natin yan. Yan o. So patayin muna natin guys. Yan. So working na siya guys, at ibabalik na lang natin ito sa kanyang case, yung kanyang board. Ibabalik na lang natin. So ito yung pang pandipinsa sa kanyang yan dyan, para hindi siya dumikit dito sa bakal. Kasi pag dumikit yan guys, so magsisirkit yan, kakaroon ng circuit yan. Yan. So masisira tong MOSFET. So kailangan yan guys. So sa take note pala sa magbabaklas, make sure na hindi talaga lalabas ito yung kanyang bakal, hindi siya makadikit dito sa kanyang housing. Kasi napakadelikado yan guys pag dumikit dito. Magkakaroon siya ng circuit. So yan. Tapos ito yung kanyang pang-ipit. Yan guys. Yan. Ito sa butas na yan guys. Ayan. Tapos natago siya dyan sa gitna. Ito yung kanyang tornilyo. So hanggang dito na lang siguro guys, at hindi ko na siguro ipapakita sa pagbalik. Alam nyo naman kasi pag nagbibideo ako, hindi ko na pinapakita sa pagbalik ng kanyang mga tornilyo, kasi napakadali lang naman yan. At ang importante, alam nyo na kung ano yung ating mga tinrabaho, ginawa. At napakasimple lang naman pagbalik ng kanyang mga tornilyo. So pagtapos natin ito guys, ito naman yung isa, kasama niya yung titirahin natin. Kasi dalawa yan Kasi bukas, yan na naman, schedule natin. Dalawa na naman yan, nakapatong. So may TV pa na maliit doon sa loob guys. May TV pa doon. May transistor radio pa yan guys. Yan guys transistor radio. REMS yata to, REMS. So hanggang dito na lang, at maraming salamat sa panonood, at magandang hapon po.